So dito inabutan ng clamping yun. Sabi ni sir maaga raw. Ako, kasi pagkagabi o kaya hapon mauubusan po ng clamp kasi sa dami ng mga pero makita natin mayroong signage dito, no parking. Hindi yata nababasa talaga to. Siguro dapat mas lakihan tong signage kasi hindi yata talaga pansinin to. Naka-clamp na po yan, sir. Punta po natin ng official para bayaran yung penalty. Ay sir, may mga signages na tayo, sir. Ayun o. So yun, inulit-ulit ni team leader yung mga signages na nakalagay dito. Bawal tayo babala po yan para hindi po tayo pumarada. Kung saan, pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Papajo TV! Location natin Laon-Laang, corner Casania Street. $23.66 para sa Innova. Dito naman yung Fortuner, $23.42. So dito inabutan ng clamping yun. Sabi ni sir maaga raw. Ako, kasi pagkagabi o kaya hapon mauubusan po ng clamp kasi sa dami ng mga naka-obstruct. Kaya sa umaga na lang ho tumitira. Talagang yan po yung oras ng operation ng clamp. Si kuya dito nagtitinda sa kanto sa may pedestrian ang dyaryo. So dito random naman po yan kung sino po yung aabutan dito during operation. At madadatnan yung sasakyan nyo naka-obstruct sa mga mabuhay lane at walang driver, matik na po yan. Okay, may notice na rin to. Tuloy na tayo. Location natin Earnshaw, corner Lacson Avenue. At dito isang Montero. Dito na naman sa may tapat ng isang terminal ng bus dito. At dito yung pinaradahan ng Montero. Makikita natin mayroong signage dito, no parking. Dito pa rin nakaparada, clam number 2367. Ingat. Saka yung isang sentro. Okay, isang Suzuki Sentro dito. Ito nakaklam na rin. $23.24. So dito meron din nakaparadang isang ambulansya, pero meron driver. Ito inaalis na lang. Dito makikita rin natin dito yung signage, no parking clamping zone. So dito meron ding isang sasakyan dito, may driver. Yun nga, hindi yata nababasa talaga to. Siguro dapat mas lakihan tong signage kasi hindi yata talaga pansinin to. City Hall sir, City Hall. So yun, kailangan mas lakihan yung signage dito. Malaking tarpaulin dapat ang ilagay rito para mas madali nilang makita, kasi parang hindi nababasa yung mga signage dito na bawal pumarada. So kaya po nilalagay yung mga signage. Naka-clamp na po yan, sir.
Kailangan po natin ng ano yan, official para bayaran yung penalty. Ay sir, may mga signages na tayo sir. Ayun o. So yun ha, inulit-ulit ni team leader yung mga signages na nakalagay dito. Bawal tayong parada dito. Babala po yan para hindi po tayo pumarada rito dahil bawal po pumarada rito. Mabuhay lane po yan, palabas po yan ng Lacson Avenue. Ayun ako. So dalawang sasakyan ang naklap dito. Tuloy na po tayo. Location natin Maseda Street Corner Makiling at dito isang Innova. At ito dito rin inabuta, walang driver. Ay makikita nga natin dito may mga signages po rito, dami. Tantad na mga signages dito sa kahabaan ng Maseda para malaman natin na bawal pumarada rito. At ito meron na rin ang number 2352. So maging aware lang po tayo sa mga pinaparadahan natin pag nag-iwan tayo ng mga sasakyan. Tignan po natin, mayroon pa isang signage dun, no parking, clamping zone, mabuhay lane. So kabilaan ng mga signages para malaman natin na bawal palang pumarada rito sa kahabaan ng Maseda. Okay, ito may notice na yun. Patuloy na po tayo. Location natin Retiro Street Corner Instruction. Dito isang Toyota Fortuner. Dito rin makikita natin na yung Dimasalang. At ito sakop pa ng Maynila. Pero pagtawid doon sa may Blooming Street, ayun, sakop na ng Quezon City yan. Pero itong port na to Manila pa. So ito meron na rin ang aklam number 2368. Kita kasi natin yung pagkakaparada nito, nakabalagmag na rito sa bangketa. Dito naman maluwag naman dito sa kanto rito sa instruction. Sana pinasok nila natin sa dito kasi pagka inabutan niya matik na po yan, lalo wala pag walang driver dito. Okay, ito may notice na, tuloy na po tayo. Location natin P. Margal Corner, Crisostom Street. At dito isang Toyota Fortuner yung nakaparada rito, walang driver. At ito meron na rin ang aklam 2372. Dito nga makikita nga natin may mga nakasulat na mismo sa bahay, no parking, pakiusap, wag pong gawin paradahan ng harapan ng bahay namin. So mga signage na pala. Kailangan talaga pagka may sasakyan tayo, lalo mamahali ng mga sasakyan natin, dapat may sariling garahe. So itong Fortuner may notice na, tuloy na po tayo. Okay, location natin Kaiko Street Corner, Gituason Extension. At dito yung isang truck. At ito meron na rin kaklam number 2352. Biglang luminis ang Kaiko Street. Ang mga naka-obstruct na lang dito, tricycle, sidecar. Regarding naman po sa mga tricycle saka sa mga sidecar, i-coordinate lang po natin sa nakakasakop dyan. Dahil ang clamping po 4 wheels lang po. No plate, lagay mo. Sira na yun. Bob, video mo yung guys. Lagyan ng passport. Oo. Dapat yung porto. Ha? Well, HK, 160. Oh, ito mo natin. Ha? Okay, papalitan ng clamp kasi medyo malaki yung gulong. At ilalagay dito yung mas malaking clamp. So yung ilalagay na clamp dito 0017.
Kasi ganun po talaga ginagawa pagka maliit ang clamp at malaki yung gulong, mas papalitan ng mas malaking clamp yung ilalagay doon. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!